Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2023 psychological horror thriller film na pinamagatang Tin and Tina. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula taong 1980 sa Spain. Ang buntis na si Lola ay kasalukuyang ikinasal kay Adolfo. Sa gitna ng selebrasyon, biglang may di inaasahang pangyayari nang makaranas ng pagdurugo si Lola. Agad siyang dinala sa ospital at sa kasamaang palad, pinarating ng doktor ang malungkot na balita na si Lola ay nakunan. Ang mas malala pa, wala na ring kakayahang mabuntis si Lola dahil sa malala na tinamong internal damage. Pumasok si Adolfo sabay niyakap si Lola para pakalmahin ito. Lumipas ang 6 na buwan, hindi pa rin makamove on si Lola at palagi niyang pinagmamasdan ang dalawang duyan na para sana sa kanyang anak. Ramdam ni Adolfo ang pagdadalamhati ni Lola kaya para pasayahin muli ito, nagmungkahi si Adolfo na mag-ampon sila ng anak. Isang araw, matapos ang ilang argumento ng mag-asawa, sa wakas pumayag na rin si Lola na mag-ampon sila. Pumunta sila sa kumbento at nasalubong nila doon si Sister Asuncion, kung saan pinaliwanagan sila na ang kanilang institusyon ay nag-aalok ng pagkupkop sa mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. Habang nakikinig si Adolfo kay Sister Asuncion, nahumaling si Lola sa magandang musika na nagmumula sa simbahan. Nagulat siya nang madiskubre niyang ang nagpipiano ay walang iba kundi si Tin at Tina, ang 7-year-old na albino twins. Biglang kumidlat ng malakas kaya natakot ang kambal at niyakap si Lola. Nang aalis na si Lola, nakiusap ang kambal na manatili muna siya. Kalaunan nang dumating si Adolfo, nakiusap si Lola na kung pwede ba nilang ampunin ang kambal. Pumayag naman si Adolfo kaya sinama na nga nila sa pag-uwi ang kambal na si Tin at Tina. Pagdating sa bahay, pinakilala ng mag-asawa sa kambal ang asong si Cookie, pero tila ba hindi sila gusto ng aso. Sa oras ng kainan, lumapit ang kambal sa bago nilang magulang upang magpasalamat sa pag-ampon ng mga ito sa kanila. Binigyan nila si Adolfo ng koro ng kahoy at Holy Rosary naman kay Lola. Bago kumain, pinilit ng kambal si Adolfo na pangunahan ang pagdasal upang ipakita ang kanilang debosyon sa relihiyon para sa pang-araw-araw nilang buhay. Kalaunan sa gabing yun, habang inaasikaso ni Lola ang kanilang gamit, nalaman ng kambal na wala ng kakayahan si Lola manganak, kaya sinabi nila na huwag siyang mawawala ng pag-asa at laging magtiwala sa may kapal. Kinaumagahan paggising ni Lola, nakarinig siya ng ingay sa labas at pagsilip niya ay si Tin at Tina lang pala ito na naglalaro. Habang nag-uumagahan, tinanong ng kambal si Lola kung naniniwala ba siya sa Diyos. Tugon ni Lola na minsan naniniwala siya, kaya nagbigkas si Tina ng ilang mga talata sa Biblia. Kasunod nito, sinabi ni Tina kay Lola na manatili lang siya sa kanyang upuan, wala siyang kaalam-alam sa susunod na mangyayari. Hindi makapaniwala si Lola kung bakit ginawa ito ni Tina kay Tin, kaya pinaliwanag ni Tin na habang ginagawa ito sa kanya ni Tina, nanalangin daw siya sa Diyos ng isang himala para mabuhay. Nagsimula nang pumasok sa eskwela ang kambal pero sa kasamaang palad, naging target sila ng pambubuli ng batang nagngangalang Pedro dahil sa itsura nila. Dahil dito, tinanong ng kambal ang kanilang ina kung may mali ba sa itsura nila. Gayunpaman sinagot sila ni Lola sa pagpapakita nito ng kanyang pilay, na sinasabing anuman ang kapintasan mo, ang bawat tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kalaunan nabanggit ni Lola kay Adolfo kung gaano karelihiyoso ang magkambal. Pero sinabi ni Adolfo na ganun talaga kapag lumaki ka sa kumbento. Kinagabihan, habang naglalaro ang magkambal ng pillow fight, nabiktima si Lola ng kanilang pagiging inosente o masasabi nating kabaliwan. Again. Niños! Bigla na lang siyang sinunggaban ng kambal gamit ang bag para i-suffocate siya upang himukin na humingi siya ng tulong sa Diyos para iligtas ang kanyang buhay. Mabuti na lang bago pa siya mawala ng malay, pumasok si Adolfo. Sa kabila ng insidenteng ito, pinigilan ni Lola si Adolfo na parosahan ang kambal at sinabing naglalaro lang sila ng mga bata. Habang humihingi ng paumanhin ang kambal sa kanilang ginawa, ang asong si Cookie ay biglang kinagat si Lola sa braso. Isang gabi, nakakuha ng pagkakataon ang kambal na pumasok sa silid ng mag-asawa para kunin ang isang gamot at inihalo ito sa pagkain ng aso, dahilan para mawala ng malay ang aso. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, nagsagawa ng ritual ang magkambal gamit ang mga Bible verse
para daw dalisayin ang kaluluwa ng aso dahil sa kasalanan nito sa pagkagat kay Lola. Paggising ng mag-asawa, nagulat sila sa itsura ng kambal. May mantsa ng dugo ang kanilang damit. Pinaalam ni Tina na si Cookie daw ay hindi na nagising. Nagulat si Lola nang matagpuan si Cookie na duguan at nakahandusay sa lapag. Sinabi ng kambal na dinalisay lang daw nila ang kaluluwa ng aso dahil sa kasalanan nito. Sa pangyayaring ito, sobrang nangangamba na si Lola sa pagiging relihiyoso ng mga bata kung saan hindi na ito tama. Gayunpaman pinanigan ni Adolfo ang magkambal, sa paniwalang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iminungkahi niya rin na kailangan ng mga ito ng isang ina na magpapaunawa sa kanila kung ano ang tama at mali pagdating sa religious belief. Kinagabihan, nagulat si Lola nang makita niya ang kambal na naglalakad gamit ang kanilang tuhod, kung saan tinusok pa nila ito ng tinidor bilang parusa daw sa kanilang ginawa. Ginemote ni Lola ang sugat ng kambal, at sinabing hindi dapat nila literal na isinasagawa kung anuman ang nababasa nila sa Biblia. Gabi ng Pasko, bigla na lang nahimatay si Lola kaya agad siyang isinugod sa ospital. Nakatanggap siya ng magandang balita sa doktor na siya raw ay buntis. Dagdag pa ng doktor na isang himala daw ang pangyayaring ito. Nagsaya ang magkambal at nagsagawa naman sila ng ritual sa paniwalang tinupad ng Diyos ang kahilingan nila para kay Lola. Subalit tinanong ng kambal si Lola ng nakakagimbal na tanong. Ano daw kaya kung isakripisyo nila ang bata sa Diyos, tulad ni Jesus na isinakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng mga tao? Kinabukasan, nagtungo si Lola at Adolfo sa simbahan para sa event ng kambal. Habang nagpaparada, patuloy na binubuli ni Pedro ang kambal at nagawa pa nitong kutsain si Jesus Christ kung saan naka-offend ito ng husto sa kambal. Maya-maya, nag-aalala si Lola kung saan pumunta ang magkambal. At wala din dito si Pedro kaya nag-alala din ang nanay niya. Ilang saglit pa ay nagpakita na ang kambal sa ikalawang palapag ng simbahan. Pero biglang nagbago ang sitwasyon nang bumukas ang pinto ng simbahan at ang sugatang si Pedro ay bigla na lang humandusay. Sa kanyang suspetya, tinanong ni Lola ang kambal kung may kinalaman ba sila sa nangyari kay Pedro. Pero sa halip na sagutin ito, tugon lang ng kambal na ipagdarasal nila si Pedro. Lalong tumindi ang pagdududa ni Lola nang tumawag ang nanay ni Pedro na sinasabing nakita raw ng ibang bata na magkasama si Pedro at ang kambal bago nangyari ang insidente. Hindi naman ito sila direktang inaakusahan, pero sinasabi niya lang ang mga posibilidad. Sa kagustuhang magsaliksik pa patungkol sa pagkatao ng kambal, nagpa siya si Lola bisitahin si Sister Asuncion para tanungin kung nasangkot na ba dati sa gulo ang magkambal. Pero sa halip na sagutin ito, dinipensahan ni Sister Asuncion ang mga bata na sinasabing sila ay matutuwid at wala pang muwang. Hindi maalis ang kanyang suspetya kaya palihim siyang pumasok sa silid ng kambal para kunin nito ang kanilang Biblia. Gayunpaman, sobra siyang nagulat sa kanyang nadiskubre. Sa mga pahina ng Biblia, natagpuan niya ang nakakabahalang larawan na ginawa ng kambal tulad ng pagpatay sa aso at pagbato kay Pedro bilang parusa daw. Dahil dito nakumbinsi na nga siya na ang kambal ang may pakana sa nangyari kay Pedro, kaya sinabi niya ito sa kanyang asawa pero hindi din siya pinaniwalaan. Kaya naman sinabi ni Lola na hindi normal para sa kanya ang mga bata dahil isinasagawa nito ang mga parusa na nababasa nila sa Biblia. Dahil dito nag-away ang mag-asawa at pumasok na si Adolfo sa kanyang silid. Sumunod na eksena, nilagay ni Lola ang Biblia at crucifix sa loob ng kahon. Tapos sinabi niya sa kambal na hindi nila pwedeng buksan ang kahon hanggang sa paglaki nila. At kung hindi sila susunod, ibabalik niya sila sa kumbento. Kinabukasan, napansin ni Lola na nalalagas ang kanyang buhok, kaya inisip niya na marahil ang kambal na naman ang may pakana nito. Ilang araw ang nakalipas, tumawag si Lola sa nanay ni Pedro para kamestahin ang kalagayan ni Pedro, ngunit nalaman niya na binawian na daw ito ng buhay. Nalungkot si Lola at niyakap niya si Adolfo, sinasabing wag siya nitong iwan. Kinabukasan paggising ni Lola, nagulat siya nang itinali ni Tin at Tina ang kanyang mga kamay sa higaan. Sinubukan ni Tina painumin siya ng gatas para daw sa kanilang baby brother, pero nagsuspecha si Lola na baka may lason ito kaya tumanggi siya. Kaya naman dahil dito gumamit na lang ang kambal ng siring. Sa kabutihang palad na gawa naman ni Lola pakawalan ang sarili sabay kinuha niya ang kutsilyo kasabay ng pagdating ni Adolfo. Biglang manganganak na si Lola kaya agad siyang isinugod sa ospital. Matapos maipanganak ang sanggol, iminungkahi ni Adolfo kay Lola na magsisimula silang muli ng bagong pamilya.
Pero nag-alala muli siya nang lumapit ang kambal para sabihin na kailangang mabautismuhan ang sanggol. Siyempre tumanggi si Lola na sinasabing nais niyang magkaroon ng kalayaan ang anak niyang pumili ng relihiyon pagtanda nito. Pagbalik sa bahay, habang abala si Lola sa pagluluto, inisahan siya ng kambal sa pagtago nito ng mga itlog, kaya napilitan si Lola magtungo sa likod para kumuha ng mga itlog. Pagkatapos tinuloy ng kambal ang plano nilang bautismuhan ang sanggol. Samantalang si Adolfo ay abala sa panonood ng TV, palihim na kinuha ng kambal ang Biblia sa kahon pati ang baby, upang magsagawa ng bautismo. Inmediatamente lo ven ustedes a Rumen, Zamora junto a él, a Perdido. Dremler. Agad kinuha ni Lola ang sanggol at sa pagkakataong ito ay sinampal niya ang magkambal. Sinisi niya rin si Adolfo dahil sa hindi nito siya pinapaniwalaan patungkol sa sinasabi niya sa kambal. Nang mapagtanto ni Adolfo ang kanyang pagkakamali, nagalit siya at sinunog ang Biblia. Pagkatapos nagpa siya ang mag-asawa na ibalik ang kambal sa kumbento. Sa kanilang hapunan, nakaramdam ng guilty si Lola sa pagbalik nila sa kambal sa kumbento pero ayaw ng pag-usapan pa ito ni Adolfo. Samantala bago matulog si Tin at Tina, nakikinig sila sa sinasabi ni Sister Asuncion na ang Diyos raw ay hindi dapat hamakin dahil magdudulot ito ng karma. Nang uuwi na ang mag-asawa, nakiusap si Lola kay Adolfo na pabagalin lang ang takbo at muntik na silang makasagasa ng tumawid na hayop. Kalaunan nag-usap ng masinsinan ang mag-asawa para sa panibago nilang buhay na wala ang mga kambal. Pinangako ni Adolfo kay Lola na poprotektahan niya sila kahit anong mangyari. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nawala ang signal ng TV dahil sa kidlat, kaya lumabas muna si Adolfo para ayusin ang antena. Sa paglipas pa ng ilang sandali, biglang umiyak ang sanggol at kalaunan ay huminto din ito. Nang biglang mag-brown out, kumuha si Lola ng flashlight at ginalugad ang labas para mag-imbestiga. Nagulat siya sa nakakagimbal na eksena. Si Adolfo ay nasunog ng apoy, at bago pa siya umakyat sa itaas para sagipin si Adolfo, nahulog si Adolfo sa lapag kaya nagmadali si Lola maghanap ng kumot para patayin ang apoy, pero napagtanto niyang huli na ang lahat ng pumasok si Adolfo sa sala, dahilan para lalong kumalat ang apoy. Dahil dito nagmadali si Lola umakyat sa itaas para iligtas ang sanggol, pero sa kanyang pagkagulat, nawala na doon ang sanggol. Kaya naman inalala niya ang turo ni Tin at Tina kung saan binalot niya ng tela ang kanyang mukha bilang paghingi ng tulong sa Diyos at bago pa siya mawala ng malay, narinig niya ang pag-iyak ng sanggol kung saan nandito lang pala ito sa silid ng kambal. Matapos makatakas sa nasusunog na bahay, bigla siyang humandusay at nag-collapse. Sumunod na umaga, nagising siya sa ospital kung saan sinigurado sa kanya ni Sister Asuncion na ligtas ang kanyang sanggol. Pagkatapos nalaman niya ang mapait na balita na kung saan tinamaan pala ng kidlat ang kanilang pamamahay dahilan ng pagkamatay ni Adolfo. Nang tanungin niya kung nasaan si Tin at Tina ng gabing yun, tugon ni Sister na mahimbing silang natutulog sa kumbento. Sa pagkatanto na inosente nga ang mga bata, nagpasya siyang ampunin muli ang kambal at tanggapin na bilang kanyang anak. Amen. Amen. Amen.